Ayan, so may source na rin po ng electricity sa area. Ayan, so may electricity na rin and internet access. So meron na rin tong street light. So almost 150 meters po yung frontage ito. So napakahaba, 150 to 180 meters po yan. So left and right yung property natin. And dito naman muna tayo sa left side. So ito yung portion na pwede ka magbahay. Platted yan. And ito halos puno po yun ng puno ng nyug. Yung portion na yan. And dito naman tayo. Ayan. So bali ito naman yung boundaries ng mga farm lot. Dito. Ayan. So creek din ang boundaries niya. Yung kabila ng creek is ibang property na. So ito. Ito pwede mo siguro lagyan ng lambat yan. Tapos lagyan mo ng isda. Pwede yun mga farm lot. Oo, kasi running water naman yan. Ayan, kung gusto mo maglagay ng mini fish pond, pwede. Good day mga ka-farm lot, I'm Dilmark Talban po, property locator, and now meron po tayong new available property. So ang location po nito is Santa Elena, Camarines Norte. So next town proper lang po ito ng Calawag, Quezon, and ang size po ng property natin ngayon is 2.5 hectare farm lot. Ayan, so bali along Barangay Road po ito, left and right yung property. So yun mga ka-farm lot, kung matagal ka na naghahanap ng farm for retirement at the same time investment na rin para sa family mo, so tama-tama ito mga ka-farm lot. Convenient location, so napakalapit lang po nito sa National Highway, so almost 3 minutes drive lang, and going naman to town proper, so almost 5 minutes drive lang mga ka-farm lot. So napakalapit lang po nito. Ayan, so may source na rin po ng electricity sa area. Ayan, so may electricity na rin and internet access. So meron na rin tong street light, kaya maliwanag na po dito sa area. Boundaries po ng property natin is creek. Ayan, so mag-start po muna tayo sa boundary. Ayan, so bali left and right itong mga ka-farm lot. And dito naman ang boundaries niya ay creek, left and right po yan. So dito muna tayo sa right side. So abot dito yung property natin sa puno ng nyug na to. And ang boundaries niya, ayan, creek po yan. And running water yan mga ka-farm lot. So mamaya babaybayin natin yung boundaries niya. So mula dito sa starting ng video mga ka-farm lot. So almost 150 meters po yung frontage ito. So napakahaba, 150 to 180 meters po yan. So left and right yung property natin. And dito naman muna tayo sa left side. So ito yung portion na pwede ka magbahay. Yan, mataas naman yung area na itong mga ka-farm lot. And yung boundaries niya dito isapa. So ito, malawak tong area na to na pwede mong gawing parking or pwede ka dito magbahay. Napakaganda po nito. Ayan, kasi pagbaba mo ng sasakyan is property na. And ito, so bali boundaries po niya isapa. Ayun, may kawayan na rin. So ayan, sapa po. And running water po ito mga ka-farm lot. Ayan, so as you can see. So running water yan. And dito po is buhangin kung mapapansin nyo. Kaya hindi po yan nagpuputik. So baba tayo. Napakalinaw ng tubig. Ayan. So fresh na fresh yan mga ka-farm lot kasi galing yan ng bundok. Ayan, so ngayon dito naman nababa yung tubig niya. Ang running water po ito mga ka-farm lot. Ayan, so dito pwede ka magtayo ng mini fish pond or pwede ka mag-alaga ng pato, itik. Ayan, so babakuran mo lang yan. Ayan, alpasan mo lang sila. Ayan, so napakalinaw po ng tubig. So napakaganda po nito mga ka-farm lot. Ayan, nakaka-excite. Ayan, so ito yung platted area niya. So malawak po ito mga ka-farm lot. Ayan, yung portion niya yan. And halos nyugan po ito. So ang good thing naman dito sa property natin, so walang gasin yung mataas na part. So platted po ito and may portion lang siya na slight hilly. So puntahan natin. Nandiyan ba yung susi ko? Sa akin. Sige, ito po yung barangay road niya and 2 lane na po ito mga ka-farm lot. So left and right na po yan. And ito po I think nasa 5 meters yan. So 5 to 6 meters po yung lapad ng barangay road niya. Left and right naman yan, pasok ang 4 wheels. So baybayin muna natin yung right side niya before natin puntahan yung boundaries.
Platted area din to mga ka-farm lot, and Carabao grass po ito. So dito, bibihira yung tanim na yan, no? Nyog. So ang kalimitan niya ito. Ayan, so halos puno na ng nyog sa taas na yan. And ang nakakatawa dito, platted yan mga ka-farm lot. And itong portion na to, may portion din na pwede mong tayuan ng bahay na platted area din na pag doon ka nagbahay or as house, so kitang kita mo itong property mo sa baba. So mamaya pupuntahan natin yan. And idea lang, so pwede mo itong, dahil nga malapit to sa town proper mga ka-farm lot, so pwede mo itong gawing camping site. Itong area na to kasi napakaganda po nito. Carabao grass yan. Ayan. So pwede mo yung gawing camping site, or pwede ka rin magtayo ng mini resort. Pwede ka maglagay ng swimming pool dyan kasi bibihira po yun dito resort sa bahay na Santa Elena. So kaya talagang dadayuhin to kasi napakalapit lang sa National Highway, convenient location. And napakalapit lang po sa mismong town proper. Ayan. So ito yung farm area niya. Platted yan. And ito halos puno po yun ng puno ng nyog. Yung portion na yan. Ano. And dito naman tayo. Sa baba. Ayan. So bali ito naman yung boundaries niya mga ka-farm lot. Dito. Ayan. So creek din ang boundaries niya. Yung kabila ng creek is ibang property na. So ito. Ito, pwede mo siguro lagyan ng lambat yan. Tapos lagyan mo ng isda. Pwede yun mga ka-farm lot. Oo, kasi running water naman yan. Yan. Kung gusto mo maglagay ng mini fish pond, pwede. Yan. Pero yung muhon nito mga ka-farm lot, so mula dun sa Barangay Road, babaybayan dito. Tumawid pa siya ng sapa. So naandyan yung pinakang muhon niya. So babaybay naman yan pa ganun. Kaya sakop po natin yung portion na yan. So hindi na lang natin mabaybay. Habuts tayo. Pero maliit na portion naman na yung nasakop niya dito. Yan. So ang kalawakan naman niya is nandito na sa tinuro ko kanina. Yan. Pero dito ang boundaries niya ay creek. Ayan. So napakaganda po nito. Malawak po ito mga ka-farm lot. So sagad pa yan dyan sa bandang likod. So itong portion na yan, yung manggakan na yan, dala pa ng property. So ang product po nito, aside sa puno ng nyog, ayan, so may mga pailan-ilan siyang puno ng mangga. Ayan, so marami yung mga ka-farm lot. And may kalamias din. Ayan, so sakop natin yan mga puno ng mangga na to. Ayan. So Carabao mango po yan. Ito, platted pa pala to. Maganda, ayan. So Carabao grass pa to mga ka-farm lot. Ayan, pag nalinis natin yan, so Carabao grass din po ito. Same dun sa yung portion na yan, So maganda. Ayan. So, okay. So, medyo madamo lang sa portion na to. Kasi hindi na nasikaso ng may-ari. So, sakop pa natin yung mga tanim na puno ng mangga. Ayan, parang ang banggit po sa akin ito dati is nasa 10 peraso yan ang puno ng mangga. Or more or less yan mga ka-farm lot. Ayan. Ganda. Napakaganda dito. Napakaliwalas. Ayan, napakalinis po ng area. Ayan. So, perfect to for farming, and kung gusto mong mahilig ka mag-alaga ng livestock, pwede mga ka-farm lot. Ayan, dahil platted to. So, marami kang pwedeng gawin. And ito yung farm area mo. Ayan. Dito pwede kang mag-alaga ng livestock. Pwede kang mag-alaga ng baka, kambing, baboy, pwede rin. Sa baboy mga ka-farm lot, so at least below 100 heads. If 100 heads pataas, so need na po natin ng zoning permit. Ganun din sa chicken, So, French chicken, pwede rin tayo mag-alaga dito. For retirement. For retirement din natin. Para aside sa product ng property, So, kumikita ka din sa livestock. Ayan. So, sa pre-range chicken mga ka-farm lot, so, below 1,000 pwede yan. Pero if 1,000 pataas, so, need na po natin ng zoning permit. Ayan. So, babaybay naman natin yung boundaries niya sa likod. Doon sa taas. So ito, may puno rin ng kawayan. Okay. Napakaganda dito mga ka-farm lot. Napakaliwalas ng property. Kasi napakalinis po niyan. Yan. Maka-drive mo ba yan? Kaya mo i-drive? Doon sa taas? Okay. Sige, tara. Umaya na lang. Sige. Ayan.
So, ang oras po natin ngayon ay 4:22 PM. Ayan. So, dito sa part na to, medyo madilim na. Kasi nga is 4 PM na po ng hapon. Ayan. So, ito yung nyugi niya dito. May mga puno pa rin sila mangga mga ka-farmlet. Ayan. So, yun, may mga kawayan din. Kaya kung plano mo magtayo ng cover house, so, hindi mo na kailangan bumili, ano. Ayan. Mula di starting ng video natin, abot dun pa to mga ka-farmlet. Sa poste na yon. So, almost 180 meters po ang frontage nito. Ayan, so napakahaba po ng frontage ito mga ka-farmlet. And ito yung tinuturo ko kanina sa video. Kasi sabi ko kanina sa video na sakop ng property na platted area. So dito pwede ka magtayo ng kubo, bahay o rest house sa portion na to kasi platted yan. And pag dito ko nakapwesto, ayan, so kitang kita mo po yung property mo sa baba. So napakaganda mga ka-farmlet. Ayan, so imagine nyo po kung ano yung magandang gawin dito sa area na to. Ayan. So, yun yung platted area kanina na pinuntahan natin. And ayun yung sapa, ano. So, yun yung boundaries. So, ito, pwede ka magtayo dito ng bahay mga ka-farmlet. Kasi malawak naman to. I think nasa 350 square meter yan. Yung malawak na yan. So, ayun lang naman yung barangay road, ano. So, I think mga 350 to 400 meters to. So, pag nagtayo ka dito ng bahay, pasok naman po ang 4 wheels, ano. Ayan. So, pwede kang mag-park dito ng 4 wheels mo. Ayan, dito yung bahay. So, kitang-kita mo yung property mo sa baba. So, malawak po ito mga ka-farmlet kasi 2.5 hectare po ito. So, ang maganda naman dito mga ka-farmlet. So, kababaan pa po ng nyog niya, ano. So, takaran pa lang yan. Kaya, dasik pa po ito mamunga. Continuous tayo sa frontage. Ayan. So, napakaganda itong place na to. Ayan. So, ideal to natayuan ng bahay. Kasi platted to. Ayan yan. So dito sa portion na to, pwede ka mag-park ng sasakyan. Ganda. Ito yung farm sa baba mga ka-farmlet. Pakita ko lang ulit. Ayan. So kitang-kita mo kung may alaga ka dyan na livestock, ano, kung may magnanakaw. Kitang-kita mo. Ayan. So sa electricity, ayan lang. So napakalapit. And kung plano kung may bibiliin ka mga ka-farmlet, so napakalapit lang sa town proper. Almost 5 minutes lang po from dito sa property, ano. Kasi pag labas natin ng National Highway, 1 to 2 minutes lang po town property na. So napakalapit lang. Ayan. So ito yung frontage niya mula dun sa starting ng video. Ayan, dyan sa may tulay, abot dun sa may poste na yun. So 180 meters yan mga ka-farmlet. So napakahaba ng frontage niya, ano. So ito naman yung left side ng property. Ang structure ng lupa niya dito, slight hilly pababa, and pantay na po yung portion na yan. Ayan. So dito naman, sa mga boundaries ng nyog, so pwede ka magtanim ng fruit-bearing trees na kakao, santol, lansones, rambutan. So para walang sayang na portion ng property, ano. So lahat may pakinabang. Ayan. Napakaganda po nito. So, dito mga ka-farmlet, halos makikita nyo, pantay naman yung puno ng nyog niya. Ayan, kaya hindi naman ito masyadong mababa, ano. So, pantayan naman po sa baba niyan kasi kung mapapansin nyo, halos pantayan po yung puno ng nyog niya. Ayan. So, continuous tayo sa boundaries. Ayan, so napakahaba po ng boundaries nito. Ayan, so pwede mo rin itong subdivide mga ka-farmlet, ano, kung sakaling malaki sa iyo ang 2.5 hectares. So, pwede nating iwan yung 1 hectare na part. And i-resell natin yung other, ano. So pwede naman yun. Ayan, para at least maliit lang din yung capital na ilalabas mo. Ayan. So maganda. Ayan, pantay ito sa taas mga ka-farmlet. Ayan. So ang structure ng lupa niya, pantayin po yan. Pagbaba, pantay, and sa baba, pantay po ulit. So yun yung structure ng lupa niya. Bali, ito yung boundaries ng property mga ka-farmlet. Ayan, so may tanim siya na madre cacao, no. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan, so pag ganito yung mga ka-farmlet. Mula sa madre cacao, babaybayan dito. Kung mapapansin nyo, bali may mga tanim na
puno ano. So yan yung boundaries. So ito yung sakop ng property natin. Ayan, so left and right po yan. Napaka lawak po nito. 2.5 hectare. Ito po yung property, 2.5 hectare. And now, babaybay naman natin yung road niya going to National Highway. Ayan. So, let's go. Mga ka-farm lot, idea lang ano. So bali, yun na po yung National Highway. Yung dulo na yan, National Highway na yung mga ka-farm lot. So all cemented naman po yung daraanan natin. So ito lang yung portion na rough road niya. Kasi ito po ay quarry site. Ayan, kung papansin nyo, ay may bakod pala, sorry. Puro heavy equipment po ang naandyan. And ayun, may malalaking truck. So kaya hindi naman to cemented. Kasi kung daraanan din ng malalaking truck, so masisira din ano. Kaya rough road lang po talaga to. Pero ang good thing naman dito, although rough road siya, pero matigas naman po yan kasi may tambak yan na graba. Ano, kaya kahit umulan, hindi ka mag-worries na baka mabalahurag gulong mo kasi matigas naman po ito. And after naman ito mga farm lot, so all cemented na po yung daraanan natin ano. So ito lang yung rough road na portion niya. So napakalapit lang po ito sa National Highway. And tara, enjoy natin. So yun mga ka-farm lot, ito na po yung National Highway ng Santa Elena ano. So pakita ko lang, papatayin na ng susi idol. So bali ito na po yung National Highway, ito yung going to Calawag, Quezon. Yun mga ka-farm lot. Ito yung from Calawag, Quezon. And ito naman yung going to Daet, Camarines Norte ano, ayan. So ang good thing dito mga ka-farm lot, ayan lang yung ginagawang munisipyo. So napakalapit lang. So ito po yung new municipal ngayon ng Santa Elena, Camarines Norte ano. Ayan, so ongoing development naman yan mga ka-farm lot, kaya ideal location po ito kasi kung papansin nyo, papalapit na yung development ano, kasi napakalapit lang po nito sa town proper ng Santa Elena. So almost 1 to 2 minutes drive lang, nasa town proper na po tayo ng Santa Elena, Camarines Norte. So mula naman dito, nag-drive lang tayo ng almost 3 minutes going po dun sa property. So napakalapit, convenient location yan mga ka-farm lot. And kung naghahanap ka nga ng retirement or investment, so recommended ko itong mga ka-farm lot, napakaganda po nito. Ngayon tayo sa town proper ng Santa Elena. Mga ka-farm lot, ito na po ang town proper ng Santa Elena. So napakalapit lang, almost 1 minutes drive lang po. Next hassle kung meron kang bilhin, napakalapit lang. So meron po dito na Catholic and INC card. So kung sasamba ka, napakalapit lang po. So sa mga school, ayan, so may school po dito ng elementary at high school. So may college siya ba dito? Wala pa. Excuse. May excuse lang, tanong lang. Meron ba ditong college? College. School? Meron. Maraming college dito? Meron po dito sa TU, sa Bayani. Rizal. Bali tatlo. Okay. Sige. Okay, thank you. So bali may college na rin pala dito mga ka-farm na. So bali tatlo po ang university ng college dito. And kaya perfect po ito kung meron na kayo. So tama-tama, malapit lang sa town proper, school ng elementary, high school, and college. And kaya convenient location ito mga ka-farm na.
Panalo. ITLP talaga ito para tayo lahat. So ito na po yung town proper ng Santa Elena. So but dito na lang po ang video natin mga ka-farm lahat. Ayan. Kung nagustuhan niyo po itong video, ay yung vlog natin. Ayan. So subscribe and like and follow. So, para updated po kayo sa mga bago natin upload. At baka nasa next upload ko na po yung dream property.